Morning mo, Brad. Andito na naman tayo for another vlog. So, at last, nakakuha na natin yung ating unit, ang ating IMA A500. But from hub, this time, it's naka mid-drive na tayo. Yan. So, sabi ko nga sa inyo doon sa huling video na kapag naikabit na ang ating mid-drive, I will take it again sa Angono, sa Cabecera. And I'm very thankful na nandyan sina Sir Miguel, sina Boss Francis na sasamahan tayo umakyat, no? To take another data, to compare, of course. Yung last time kinuha natin yung ating wattage, although yung temperature di natin nakuha, pero this time meron tayong dalang infrared thermometer to check. So battery status, lahat nando na. Samahan niyo po ako and let's see ano yung mga makukuha nating mga data from our quick breakfast ride today. So samahan niyo po ako. Let's go! Let's go! Okay, good morning. So dito ngayon tayo, papunta na tayo ulit ng magkita muna kami sa Taytay gamit ang ating mid-drive EMA A500. Ano ba yung mga pwede kong i-share sa inyo yung first hand experience kapag gamit ng mid-drive 3 kilowatt. For the spec siguro later na lang, no? Pero yung ano ko na lang, yung initial impression, yun laging ginagawa pag may mga first ride experiences ako, no? So ako masasabi ko, in terms of torque versus my 3 kilowatt hub, ito very smooth. Very smooth yung kanyang power delivery. Para hindi paano ko nasabing very smooth? Hindi siya kagaya nung sa hub na 'di ba pag piniga mo siya, talagang instant nandun kasi nasa gulong na yung ano eh. Nasa gulong yung motor mo eh. Kapag napiga mo siya, instant talagang maramdaman mo kagad. Ito since meron siyang chain, so before umikot yung gulong, kumbaga ine-expect mo pag throttle mo, syempre iikot yung motor. Itatransmit ngayon ng chain for sa mas malaking sprocket. So talagang doon mo makikita yung pagka-linear nung kanyang angat, nung kanyang acceleration. Pero don't get me wrong ha, pag naka number 3 to, pag naka full power to, pag nabigla mo rin siya ng ano talagang kakadyot din siya, no, or bigla siyang aarangkada. So yun yung mga napansin ko. Isa sa mga nagustuhan ko pang isa is actually gumaan siya. Mas gumaan ngayon. For the handling medyo nakakapanibago kasi dati kasi pag talagang binira mo, lahat ng weight nasa likod eh. Magta-transfer papunta sa likod. Kaya nga 'di ba yung iba nagwi-wiggle pag talagang binira mo. So ito, hindi ko pa naman natatry, no, kasi happy ako sa speed 1. Hindi kagaya dati na pag speed 1 talagang may beaten. Ayun, hindi naman may beaten. Sakto siya. Good for city ride eh. Alam mo yun, nasa city ka lang, flats, parang ganito ba? Flats, okay siya. Pero ito, actually nung nanggaling ako ng San Mateo, pauwi na Marikina yesterday, mabundok, no? Naka 1 lang ako all the way. Hindi naman, nag-2 rin naman ako, tsaka nag-3. Pero yung incline na sabi mo na hindi naman sobrang taas, tarik, kayang-kaya, easy. Eto sa settings wala akong binago. Ang binago lang namin is yung whole pairs, yun lang. So, pero in terms of yung ratios in speed, yan, yung mga ganyan, wala akong binago. Etong speed 1 ko is 30% kung di ako nagkakamali. Ang top speed dito is around 60-70 kilometers per hour. Pero yung ngayon, masasabi mo mako-compare ko sa isang scooter. As in gasoline scooter, parang ganun. Kaya nga nung nag-test drive ng AE8, talagang nakakapanibago siya kung ikaw ay isang hub hub owner. So kasi iba magkaiba talaga sila ng feel ba. Yung torque kasi 'di ba pag speed 1 minsan sa mga siguro ilang degree of turn pa lang ng throttle mo, hindi naman agad
tumatakbo eh. Kasi syempre may load, mabigat ka, and yung road condition mo. Ito, pag konting throttle lang, mararamdaman mo na gumagalaw na siya. So yun yung nakita kong advantage. Dito na tayo ngayon sa Taytay, no? Medyo late na tayo. Mali ako ng forecast oras. Pero anyway, so yun pa. Ano pa yung mga advantages ng sa unang sakay ko Ano yung mga na experience ko na kakaiba versus sa ating hub. Ang pinaka na hindi naman nagulat but nakakapanibago is yung sound. Talagang mararamdaman mo talaga na present ka na sa kalsada. Siyempre kung galing ka ng hub, talagang ang hub kasi napakatahimik eh. Yun ang kagandahan sa hub eh. Pero ito, pag binira mo talaga to, alam mo yun, parang yun sa F1. So ito may ganun din, may whining sound siya. So going back, so yun, yung isa sa mga nagustuhan ko, yung kanyang sound. Baka ngayon lang, kasi syempre bago eh. Baka ngayon ko lang na-enjoy, no? Pero honestly, nakakatuwa. Kasi bago experience eh. Anyway, so sige, later na lang abangan nyo po yung ating makukuha data sa pag-ahon sa Cabecera Cafe or basta sa bandang East Ridge para makita yung mga improvements or kung meron man pagdating sa ahunan. Kasi kung kayo ay nakatira sa mabundok and sa ganito mga klaseng mga terrain na medyo matarik yung ahon, talagang kailangan nyo ng very torquey motor, no? Before that, nasa Taytay tayo ngayon, no? Pero before that, gusto ko munang magpasalamat sa, of course, kay teka lang, ito na to. Sarap abulin. Wag na, titibit tayo ng battery. Anyway, ingay. First of all, I'd like to thank JR Catalino, owner of JRC Works dito sa Montalban. Actually, sa kanya galing ang ating parts, no? The set ng ating QS motor set, kasama na po yung gulo, yung rim, yung motor, yung swing arm, yung pulley. So, bumili lang ako ng separate na para sa chain kasi ayoko ng pulley. Kasi gusto ko nga medyo maingay. Para may sound, may tunog ka ba. And of course, I'd like to thank Ace King Apparel owner Nick Fuentes. So thank you for sponsoring my first riding jersey. So yan, sa lahat po ng gusto magpagawa ng cool designs ng mga riding jersey, shirts, sublimated. So meron silang mga premium air cool. So actually sample itong ating ang A500PH. Shoutout po sa mga katropa natin from A500PH. Kaya for your apparel needs, customized apparel, so yun lang po, kay Ace King po tayo. So andito tayo sa meeting point. Yun dito. Ayan, roll out na tayo. Yan. So, sama na natin sila. Si Black Outrider and of course si Arthur. Tayo mauuna na sa East Ridge para sa ating breakfast ride. So, sarap ng panahon ngayon kasi malamig. And we're back. Yan, kita-kita na kami ng ating mga kasama. So, si Boss Miguel ay hahabol na lang yon sa ating destinations. The best thing about this ride is getting a lot of data that can help us gauge. Yan. Malapit na tayo sa ating lipuan. Ito naman tayo. So, let's open our car driver app
Yan, so scan mo na to. Yun, connected. So ganun ulit ang procedure. Walang patayan ng 40 tayo, 40 ah. 40. Okay, let's go. It's 6:53. Okay, so tulang natin para pareho nung dati. So hindi ko na rin puputulin tong video. Tuloy-tuloy since maikli lang naman to. So kasama natin si Black Outrider. Siya yung tong don't blame the kids. Oh, di ba? Republic. Yun lang, kailangan namin maunahan to. Ayan. So alalay lang, chill ride lang. Enjoy guys. So ito na po ang start na ahon. Ayan na. Ito na yung more than 10 degrees eh. Itong part na to. Tingnan natin. Grabe, ibang iba. Ito hindi mo ramdam na hirap talaga yung motor. Hindi kagaya nun sa hub noon. Talagang laki ng difference. Ang lubak. Lamig. Medyo chill lang ngayon. Yeah. We're here again. Easy talaga sa kanya yung ahon. Yun ang masasabi ko. Hindi siya hirap. Pag binigyan mo, hindi mo mararamdaman yung parang beating sa kanya. Yun ang kagandahan. O, di ba? Andito na tayo. Di ba? Yan. And we're here. Black Outrider. So yun, so tapos ang ating biyahe. Maraming salamat po sa pagsama. Nandito na kami ngayon sa Cabecera Cafe. So nandito tayo sa Cabecera Cafe. Maraming salamat po sa pagsama and yun, ilagay ko na lang yung mga data na mga nakuha natin and so I hope makatulong to sa mga gusto or nagbabalak mag mid-drive. So kanina sina Boss Mix din ride din and of course na kukunin din natin yung mga feedback nila. So again, I'm your Brad Oli TV. So sa susunod na ating video, so sana makasama po ulit kayo. Maraming salamat. Bye-bye.